So, kailangan ba talaga na naka-Sergey Strelic tayo kapag ka nagde-data recovery? Well, it's a second choice, guys, no? Pwede naman tayo mag-recover ng naka-on yung Windows natin. But remember this, no? What if kung nire-recover mo is 1 terabyte na, ganun kalaki, 2 days, 3 days, minsan umaabot po ng ganun yan, guys, no? Ganun katagal. Paano kung biglang nag-hang yung computer mo? For today's video, ang topic natin is about data recovery. Napakadami pong nag-request na ito, guys. No? Actually, ilang beses ko na rin ginawa nito. Pero sige, ulitin natin ulit. Kasi marami din sa atin mga bagong viewers. Actually, meron pa tayong idadagdag dyan. Marami po kasi nagtatanong sa atin kung bakit daw hindi nila ma-recover ang kanilang SSD. So, explain ko sa inyo later on, no? And then, kapag in-insert daw nila ang kanilang mga SD cards or flash drive, meron pong lumalabas na access denied. Ayun. So, sa SSD, guys, no, meron po kasi itong trim na tinatawag. Mapa NVMe man yan or SSD na 2.5 is nakadesign na po kasi talaga sa kanila yon para mas ma-improve yung performance, yung read and write speed na tinatawag natin, no? Kasi imagine niyo guys, 'di ba? Nag-delete tayo ng files, hindi pa po totally na-delete yan. Di ba, in-empty natin yung recycle bin. Ito yung HDD natin, no? In-empty natin. So, yung files natin is still nandito pa rin po yan, naka-save sa kanya. So, sa SSD, guys, no? Totally, pag dinelete mo na yan, in-empty mo na sa recycle bin, matik na po yan. Di-delete nyo na po agad yon. Kaya hindi mo na mare-recover. Di ba? Ang benefits kasi ng trim, guys, no, is overall may improve yung performance ng SSD natin, faster write speed, tapos may extend pa yung lifespan ng SSD natin. Kaso ang cons nun is hindi natin mare-recover yung ating mga photos, documents, di ba? Yun ang cons nun. At kapag enough naman natin yung trims, ang magiging result naman nun, guys, no, is yun, nakabaliktaran. So, mare-recover nga natin yung ating files. Yung nga lang, mababawasan naman yung performance ng ating SSD. O, di ba? Kaya bago kayo mag-recover, guys, i-check nyo muna kung naka-on yung trim natin or naka-off. So, paano i-check yun? Try, pakita ko sa inyo. Let's go! Para ma-check nyo, guys, kung naka-on yan, ganito lang po yan. So, dito sa CMD type natin, FSUTIL space behavior. Ayan, medyo mahaba lang, guys. No? Lagay ko na lang sa comment section para just in case, kaka-copy-paste nyo na lang. Disable, delete notify. And enter natin. So, kung makikita nyo, guys, no, NTFS disable notify equals 1 and then enable siya. So, kabaliktaran po yan, guys. Ang ibig sabihin niya, pag naka-number 1 is naka-off po yung trim natin. So, kapag naka-0 yan, etong NTFS, guys, no, dito lang kayo tumingin sa NTFS. So, kapag naka-0 yan, ibig sabihin naka-on yung trim natin. So, ulitin ko, guys, no? Pag 0, naka-on yung trim natin. Kapag 1, naka-off yung trim natin. Okay? So, paano siya ibalik sa 0? Paano siya i-on? Okay? So, ito po yung command. Imagine niyo na lang si F is sutil. Di ba? Tapos, yung behavior niya is sutil. Di ba? Okay? Tapos, set disable. Ayan. Delete notify. Tama ba? Delete notify. 0. And then, enter. Ayan. And then, balik natin, guys, no, sa checking status. Ito po yung command natin sa taas. Check status natin using up arrow lang natin yan, guys, no. Ayan, nakita nyo. Isa pa. Okay. So, ayan. Bumalik na siya dun. Hindi na natin ito-type yan. Enter. So, makikita nyo, naka-0 na po. Diba? So, ibig sabihin, naka-turn on na yung ating trim. So, once naka-turn on yung trim natin, and then, nag-copy tayo ng files dito sa ating drive E, which is yung, nandito yung ano natin, no? Ito yung SSD natin. Is, hindi na po natin marirecover yung files na yon. So, kapag naka-on naman siya, gawin lang natin. Lagay lang natin ng 1 kung gusto natin i-turn on. Okay? So, enable. Tapos, check status. Ayan, naka-1 po siya. So, ibig sabihin, naka-off yan, nakabaliktaran. So, paano mo papatunayan ngayon, Tech? Okay, sige. Patunayan natin na marirecover natin yan. So, halimbawa, maglagay lang tayo ng files, no? Copy natin dito, guys, no, sa ating SSD. So, try natin kung marirecover natin yung laman niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron siyang 6 na laman. At ito po yung mga laman niya, guys, no? Pictures. Okay. So, tingnan natin kung marirecover yan. Tapos, meron tayong sample dito. And then, i-format natin na. So, punta tayo ulit sa my computer. Right-click, format, and then start. Ayan. So, yun. So, ang gagawin natin, close na muna natin yan.
And then, punta tayo sa ating data recovery. So, dito na papasok kung paano tayo mag-data recovery. Click lang natin tong Start, Programs. Dito tayo sa Data Recovery. Hanapin natin yung EastAS Data Recovery. So, bakit lagi na lang EastAS? So, ito kasi guys is mas friendly user gamitin para sa mga beginners pero advanced na rin po. And eto guys, no, explain ko sa inyo, meron po tayong deep scan dito na method. So, ito po yung loss partition. So, kapag kinlik nyo po dyan, makikita nyo po dito, ayan. So, meron pong partition missing, row recovery, partition cannot be opened. Ito yung mga access denied, di ba? Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyo i-recover, yung BitLocker, yung merong password na external drive. Ito yung tinatawag na last option. Okay. Ayun. So, dito lang tayo guys, no, sa basic. So, pwede tayo dito sa hardware disk. And kung gusto niyo naman ng SD card, ayan, click nyo lang yung SD cards. Kung meron kayong i-recover na SD cards, di ba? And then, flash drive. Actually, pwede rin naman dito sa hard disk mismo eh. Kung makikita nyo na yung mga drive nyo dito. Ayan. So, limbawa, ito yung sa atin, yung drive V. So, ito yung i-recover natin. External drive po yan. So, proceed tayo. Search for lost data. Click lang natin to. Itong button na to. Ayan. So, click. And then, ayan na. Nag-start scanning na po siya. A few moments later. Okay, so sabi niya dito, congratulations, scan completed, 6 files found. Naku, kulang ata yung files Okay, so go to recover, tingnan natin kung na-recover nga ba talaga. And makikita nyo guys, no, reconstructed na po siya. So dito guys, hindi na po talaga natin makukuha yung exact file name kapag sa data recovery. Ay, ayun, may picture tayo dun Tapos ito yung iba. So, hindi po nasama yung documents. So, kailangan guys, bago natin i-recover, no, i-save nyo muna. I-click nyo to. Halimbawa, biglang nag-brown out, na-disconnect yung pagka-copy mo, some situation, na biglang namatay yung PC mo, hindi ka na magre-recover ulit ng 24 hours, di ba? So, i-save mo na lang siya para just in case is meron na po tayong history na ating in-scan. And then, click natin tong recover. So, save natin siya sa Drive C. Save lang natin. Recovering completed. Okay? Yan na. So, open natin. And ito na yung mga pictures. JPEG. So, buong-buo pa naman yung quality. Hindi naman nagbago, guys, no? Kita nyo naman. Oh, di ba? Gwapong-gwapo. Tapos, PNG. Yan. Ito yung mga cover natin. Ayan. Yun. So, lifesaver talaga tong Sergey Strelich natin, mga boss, no? Ayan. So, next. Okay? So, kapag may missing recovery, guys, no, wala yung documents. So, pwede natin gamitin tong lost partition. Ito yung last resort na tinatawag. So, click lang natin tong start. So, medyo matagal nga lang to guys, no, gaya ng sinasabi. So, kailangan ba talaga na naka-Sergey Strelich tayo kapag nagde-data recovery? Well, it's a second choice, guys, no? Pwede naman tayo mag-recover ng naka-on yung Windows natin. But remember this, no? What if kung nire-recover mo is 1 terabyte na, ganun kalaki, 2 days, 3 days, minsan umaabot po ng ganun yan guys, no, ganun katagal. Paano kung biglang nag-hang yung computer mo? Paano kung nag-update yung computer mo? Kahit na sabihin mong in-off mo yan, minsan babalik yan kapag hindi mo alam i-turn off yung Windows Update. Tapos bigla kailangan mong gamitin yung computer mo habang may ginagawa ka, biglang nag-freeze yung computer mo, nag-hang, tagal-tagal mong ni-recover, tapos masasayang lang ang lahat, magbaback to zero ka na naman. Unlike dito sa Sergey Strelich guys, no, offline, wala kang iisipin na baka maghang yung computer mo, di ba? At ito po is libre lang, no, wag po kayong magbabayad Lalagay ko na lamang yung link sa comment section. At meron tayong bagong flash drive guys, no? Subukan nyo kung okay sa inyo tong brand na to. Maraming na rin mga nakabili nito at mas mura po siya. Okay? So maraming thank you sa inyo lahat. Ayop na may natutunan kayo sa video na to. God bless you all guys. Ingat kayo lagi.